Sa loob ng isang mansyon sa Forbes Park, hindi ginto o mamahaling kasangkapan ang sumasalubong kay Maria, kundi ang mabigat na paningin ni Madam Estela. 18 taong gulang si Maria nang maging katulong at halos araw-araw ang kanyang katawan at damdamin ay ginawaan ng malupit na palaruan ng amo. Isang maling galaw lang, isang basag na plato o isang minutong huli sa paghahanda ng kape ay katumbas ng sigaw, pagpapahiya o mas masahol pa, pisikal na pananakit. Tiyak na mapupunta siya sa dilim ng pag-iisa at matinding pagod, subalit sa loob niya ay may nag-aalab na apoy ng pangarap. Ngunit sa gitna ng kadiliman ng mansyon, may sikretong liwanag si Maria, ang kanyang pangarap na maging abogado. Lingid sa kaalaman ni Madam Estela, si Maria ay enrolled sa isang online college program para sa legal management na balak niyang sundan ng law proper. Ang kanyang maliit na laptop na binili niya mula sa ilang taong pag-iipon ng natitirang sahod ay itinago sa ilalim ng kanyang higaan. Ang laptop na ito ang kanyang sandata at tanging koneksyon sa mundo ng kaalaman. Tuwing hating gabi, matapos masiguro na tahimik na ang buong bahay at tulog na si Madam, tahimik siyang babangon. Bago mag-2:00 ng madaling araw, sinisigurado niya na ang bawat tunog ng pagtatype sa keyboard ay hindi maririnig, kaya't naglagay siya ng manipis na tela sa ilalim nito. Sa dilim, gamit ang mahinang liwanag ng screen at ang kape na pilit niyang pinipigilang inumin sa araw, siya ay nag-aaral. Ang mga oras na dapat ay pahinga niya ay inilaan niya sa pagbabasa ng konstitusyon, pag-intindi sa civil code, at pagsagot sa mga module. May mga pagkakataon na nahuhuli siya ng antok at ang aklat ay nahuhulog sa kanyang mukha. Pero gigising siya, babasain ang mukha, at ipagpapatuloy ang pag-aaral. Ang hirap ng pag-aaral at trabaho ang naging simula ng kanyang pagkatao. 4 na taon ng pagtitiis at sakripisyo ang dumaan. Isang madaling araw, habang abala si Maria sa pagre-review ng mga kasong may kinalaman sa labor law, nagising si Madam Estela dahil sa isang ingay. Nahuli niya si Maria na nakaupo sa sahig, nakatuon sa screen ng laptop. "Ano yan? Naglalaro ka habang oras ng tulog? Walang hiya ka! Sino ang maglilinis ng bahay bukas?" Galit na sigaw ni Madam. Dinampot niya ang laptop at inihagis ito ng malakas sa dingding na nagpalabas ng tunog ng kadkabasag ng screen at hard drive. Nasira ang laptop, kasabay ng pagbasag sa puso ni Maria. Tumulo ang luha niya, hindi dahil sa sakit ng pagbato ni Madam, kundi dahil sa pagkawasak ng tanging daan niya patungo sa kanyang pangarap. Dahil sa takot, hindi siya nakapagsalita at pinulot na lang niya ang mga piraso. Sa kabutihang palad, nasagip niya ang hard drive. Nagtrabaho siya ng doble, nangutang sa kanyang tiyuhin, at sa huli ay nakabili siya ng murang tablet na ginamit niyang panghalili. Hindi siya sumuko. Ang puot at sakit ay ginawa niyang lakas. Pagkatapos ng 5 taon, nakumpleto niya ang legal management degree. Sa kanyang graduasyon, nakasuot siya ng lumang damit dahil wala siyang pambili ng bago, ngulit ang ngiti niya ay kasing ningning ng sinag ng araw. Pumunta siya sa Maynila at naghanap ng trabaho bilang paralegal sa isang maliit na law firm na nag-specialize sa human rights. Dito, sa wakas, nakapag-enroll siya sa law school. Ginamit niya ang karanasan niya sa mansyon upang umakyat ang mga katulad niyang inaapi. Ang hirap ng pag-aaral at pagtatrabaho ay halos pumunit sa kanyang kaluluwa. May mga oras na gusto na niyang bumitaw, ngunit sa tuwing nakikita niya ang mga piklat niya, naaalala niya ang kanyang misyon. Bawat batas na kanyang pinag-aaralan ay tiningnan niyang bilang pananggalang para sa mga taong walang boses. Noong siya ay nakatapos, dumating ang pinakamabigat na pagsubok, ang bar examinations. 7 buwan siyang nag-review, nag-iwas sa lahat ng social life at nag-aral magdagam. Isang umaga habang nagtatrabaho sa opisina, lumabas ang resulta. Nang makita niya ang pangalan niya sa listahan ng mga nakapasa, napaupo siya sa sahig at napahawak sa kanyang dibdib.
Tumangis siya, hindi dahil sa sakit ng lungkot kundi dahil sa matinding tuwa, pasasalamat at pangako sa kanyang sarili. Si Maria, ang dating katulong namin na Markrato, ay isa ng abogado Maria, Attorney Maria. Hindi nagtagal, nakilala si Attorney Maria, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa advokasya at walang takot na pagtatanggol sa mga maliliit. Itinatag niya ang isang law clinic na tumutulong sa mga inaapi, lalo na sa mga kasambahay at manggagawa. Sa mga kaso ng pag-aabuso, walang takot siyang lumalaban. Pagkalipas ng ilang taon, dumating ang pagkakataon na muling mag-cross ang kanilang ladas. Isang araw, nakita niya ang pangalan ni Madam Estela sa isang kasong may kinalaman sa pag-aabuso sa isang bagong kasambahay. Isang kaso ng paglabag sa batas kasambahay. Si Attorney Maria ang itinalagang counsel para sa biktima. Sa korte nagkatinginan sila. Si Maria ay nakasuot ng magarang kasuotan at may dignidad na nakatayo sa harap ng hukis. Hindi na siya ang takot at gutom na katulong. Habang binabasa ni Attorney Maria ang mga ebidensya, bawat salita ay tumatagos, hindi lang sa hukuman kundi pati na rin sa konsensya ni Madam Estela. Ang cross-examination ni Attorney Maria ay tumpak at walang awa. Nagbigay siya ng isang huling pahayag na nagpatigil sa lahat. Ang batas ay bulag, mahal na hukis, ngunit hindi ito bingi. Naririnig nito ang bawat iyak ng inaapi at ngayon, ang batas na minsan ay hindi ko maabot ay ang batas na gagamitin ko para bigyan ng hustisya ang mga taong tulad ko. Ang kaso ay pinanalo ni Maria at si Madam Estela ay naharap sa matinding parusa. Si Attorney Maria ay naging simbolo ng liwanag na nagmumula sa dilim. Patunay na ang edukasyon at pananampalataya sa sarili ay hindi maaaring nakawin kahit pa ang pinakamalupit na kalagayan. Ang kanyang tagumpay ay naging pag-asa para sa lahat ng may pangarap marating sa buhay.